Kasi yung anak ko nga, si Eric, na isinama ko sa amin sa construction sa UP Los Baños, nakita niya doon na nag-grow ng something unusual na halaman, 10 or 11 years old. Yeah. Ngayon, sabi niya, gusto ko yun, mami. Okay. Kaya sa kanya nag-umpisa. Every week, dahil kami contractor, di marami kung pera that time, bibili na kami sa sa Cubao, no? Kung ano magustuhan, hindi aalis yun. Kasi yan, nagkikiki yan eh. Miski kiki lang, binibili namin. Hindi aalis hanggang hindi nagla. Yung years na yun, orchids were very expensive. Very expensive. Talagang mahal siya. Wala kasing tissue culture that time. Yes. By seed. Wala pa siyang mass production. Wala. So, by division lang. So, gano'ng katagal magdi-divide, di ba? Gano'ng katagal manganganak. Wala. Ngayon, So, di paano nag-start? Di may collection kami, di ba? Pabili kami parati kung ano-ano nakikita. Ngayon, yung mga Chinese na dumadating sa amin yard, doon namin nasa main road kami nakikita nila ba't kami maraming halaman. That time, parang napupuno na rin kami doon sa amin sa harap ng bahay. So, bumili ko ng lupa doon sa Liano. Yun ang first farm namin. In North Caloocan. North Caloocan. Locally, we have 4 major orchids that we sell. No? Number 1, Dendrobiums, the most affordable. Phalaenopsis, the most sought after. Kasi long-lasting yung kanyang flowers talaga. You can stay for 2 to 3 months sa loob ng bahay. Then the next one would be Cattleyas and the Vandas. Yun ang 4 major, and usually hybrids to. Locally yan. Dendrobium yung number 1 talaga. Kasi can easily be pati. Tsaka madali siyang alagaan. Pagka nabuhay ko na rito, tuloy-tuloy na yan. Basta papakainin lang. Kasi we only sell matured and with flower. Established plants talaga with flower. So, pagbili nila, they don't have any problem already dun sa halaman. Grow na lang nila continuously. And then, other plants would be the ferns. Sa local market kasi meron pa rin yan. May collection ng mother ko ng mga staghorn ferns, hoyas, collection niya. And then, I like cactus and succulents naman. And I have air plants also, a collection of air plants na sometimes, yun, inaano rin namin yun. Binibenta rin namin. Sa international kasi, ang target namin doon would be the mature or advanced growers. And they look for the orchid species. Philippines is one of the nations that has a lot of orchids talaga compared sa ibang countries. Kasi isa tropical tayo. And very diverse yung ating geography natin. That we have so many microclimates na libo-libo yung orchids natin compared sa iba. Yung mga nasa land, mga flat land, mga enclosed mga countries, mga landlocked, they don't have as much species as the Philippines kasi ang dami nating islands eh. Mahigit 7,000, di ba? Sa dami nating volcano. So, yung mga factors na ganyan, geographically, tapos yung weather pa natin, has made the Philippines one of the, parang ang daming orchid natin sa gubat natin in a natural habitat. So, marami tayong botanicals, pero marami rin tayong very good for breeding. Number 1 na yung Vanda sanderiana, as waling-waling. Phalaenopsis, itong mga puting nakikita nyo sa likod ko, was from our Phalaenopsis amabilis. Yan ang parent niyan. So, Pilipino rin yung ancestors niyan, di ba? So, ang dami nating ibinigay sa breeding ng orchids per se, ang Pilipinas. So, pagpunta kami ng abroad, ang dala namin during orchid shows is not like this. Hindi ganito. Usually, species ang dala namin. You have to learn the business. Kahit anong business naman, kailangan pag-aralan mo muna bago mo pasukin, di ba? Ang hirap. Ang iba kasi kagad tinitingnan nila yung kikitain. Ako wala. Halaman to may buhay eh. Di pag namatay yung batch, let's say, nabagyo ka o napasok ka ng virus or na ma-eradicate 2,000 halaman, di ba? So, paano, kung hindi ka talaga na dun yung heart mo, dun sa negosyo mo, mawawalan ka na loob, tatapusin mo na yung negosyo mo. So, andun yun. Lalo na pag may life, yung halaman,
aside from the people who work for you, iba pa rin yung Una kong negosyo. inayos mga bahay ng bata ko, ng pandemic. O, di masaya sila. At saka hindi kailangan kasi, ikaw yung magninegosyo, ang una mong titingnan, kaya mo bang mag-handle ng tao? Number 1 yan. Tao ang pinakamahirap sa negosyo.